ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi mo madaling mahihilom ang sugat ng iba, lalo na kung hindi naman ikaw ang may pakana. Marahil ay may pagkakataon na ikaw ang sinisisi, pero hindi ibig sabihin ay ikaw na ang mali. Ikaw, kabarangay, paano mo nga matutulungan ang isang taong malalim ang bubog sa kanyang nakaraan? Dear Papa Dudut, ako nga pala si April, 30 years old. Hindi lumaki sa mayamang pamilya, pero napuno ako sa pagmamahal at kabutihang asal. Pasalamat na lang talaga sa mga magulang kong nagpalaki sa akin. Hindi man nila ako nabigyan ng iba't ibang luho o napag-aral sa mamahaling eskwelahan, ay siniguro naman nilang mabubusog ako sa tamang asal at pagmamahal. Masasabi pa rin napakaswerte ko dahil sa ganong klaseng pamilya ko hinatid ng Diyos. Si nanay na lang ang kasama ko ngayon sa buhay. May 5 taon na halos mula noong namatay si tatay. Pero hindi ko naramdaman ang kakulangan sa bahay namin dahil siniguro ni nanay na may tatawid niya ako sa pang-araw-araw. Kaya malaki ang naging pangako ko sa kanya na kahit anong mangyari ay hindi ko siya pababayaan. Ganon ko kamahal ang nanay ko at alam kong mas kaya pa niyang tumbasan ang pagmamahal ko para sa kanya. Mabait at walang tinatapakang tao si nanay. Sa edad niyang 60 ay halos gawin na siyang idolo ng mga kakilala namin. Wala siyang nakasamaan ng loob ni minsan, kaya lagi akong pinupuri ng mga tao at sinasabihan na maswerte nga raw ako na ganong klaseng tao si nanay. Kahit nga sabihin hindi pinagpala si nanay sa pera, pero mayaman siyang tunay sa mga kaibigan at kakilala. Sila ang tumutulong sa amin ni nanay sa tuwing nagkakaroon kami ng problema sa pera. At bilang ganti ay si nanay din naman ang gumagawa ng kabutihan sa mga taong yon. Hindi man nila mapantayan yon ng pera, pero buong puso pa rin ang pasasalamat ng mga natulungan niya dahil sa sakripisyo niya para sa kanila. Kaya hanggat maaari ayokong mas may masamang tao ang aaligid kay nanay para abusuhin siya. Kaya lang isang araw ay may dumating at alam kong kailangan ko yung paghandaan. Papa Dudut. Mabuti at naabutan kita rito sa bahay, April. Saang basketball court na naman ba kayo tumakbo, Nay? Maupo nga muna kayo. Grabe ang hingal nyo, ha? Ay, nako. Galing nga ako sa basketball court. Paano mo nalaman? Biro lang sana yan, pero totoo pala. Anong ginawa nyo sa basketball court? Tumulong ako kina Pastor Ray para mag-abot ng bigas sa mga nasasakupan ng church. Birthday kasi niya ngayon eh. Pa-blessing niya yung bigas na pinamigay. O asan ang bigas natin? Parang tayo lang ang walang natanggap na blessing, ha? Ay nako, hindi na ako kumuha. Mas kailangan nyo ng iba kaysa sa atin. Kaya pa naman natin bumili. Biro lang ulit yun, Nay. Pero bakit nga ba kayo hinihingal na umuwi? Tumakbo ba talaga kayo sa basketball court? Tumakbo ako kagad pa uwi rito mula sa basketball court. May babalita kasi ako sa iyo eh. Mag-aasawa kayo ulit? Maid of honor ako, ha? Ay, alam ko nagbibiro ka lang, pero kilabutan ka naman. Nakapalibot pa sa bahay natin ang picture ng tatay mo. Pag ikaw nadinig niyan, sige ka, hindi ka makakapasok ng langit para makasama siya. Naku, hindi naman natin sure kung nasa langit si tatay ngayon. Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi pwede sa impyerno ang tatay mo. Alam mong high blood yon.
Hindi kakayanin ng batok niya ang init. Pero mas madali siya makakapagprito ng paborito niyang liempo kung nasa impyerno siya ngayon. Huwag mo nang ang biruin ng ganyan ng tatay mo. Ibahin na natin ang usapan. Ay, may uuwi. May uuwi? Si tatay ba yan? Uuwi na ba siya rito sa mundo? Ilang maleta ang dala niya? May pasalubong ba tayo? Ay naku, talagang bata ka, oh. Ayaw mo pa talaga magpaawat sa mga biro mo, ha? Last na yon. Sino nga ba kasi yung uuwi? Yung bunsong kapatid ko, ang Tia Dina mo. Ah, ganun po ba? Oo! Tumawag nga kanina sa cellphone ko habang nag-aabot ako ng bigas eh. Binalita sa akin na uuwi siya next week para sa birthday niya. Nagalit pa nga sa akin kanina eh. Minsan na nga lang siya magpaparamdam sa inyo, nagawa niya pang magalit. Eh hindi naman niya sadya. Nainis lang siya dahil hindi kami magkarinigan ng maayos. May ingay kasi sa basketball court kanina. Hindi niya naman kontrolado yung ingay sa basketball court. Makaunawa naman sana siya. Ay hayaan mo na. Pagod yun gawa ng tambak na trabaho ron sa Australia. Alam mo naman na 4 ang pinasok niyang trabaho doon. Oo nga eh. Lagi niyang pinagyayabang yun sa atin. Eh dapat lang naman ipagyabang niya yun. Pinaghirapan niya yun eh. Hindi porket pinaghirapan, dapat nang ipagyabang. Bakit kayo? Ang dami niyong magagandang ginawa hindi lang para sa akin kundi pati sa mga kakilala natin. Pero hindi niyo naman pinagyabang. Magkaiba kasi ang mga tao, anak. Para talagang hindi kayo magkapatid ni Tia Dina. Ang layo ng ugali mo sa kanya. Mapagpakumbaba ka, mayabang siya. Mahirap ako, mayaman siya. Naku, ginawa pang birong estado natin sa buhay. Aba, hindi naman biro yon. Totoo namang mahirap tayo at hindi ko yun kinakahiya. Pero laging pinapamukha sa inyo ni Tia Dina na dapat ikahiya ang estado natin sa buhay. Hindi naman. Baka naman ikaw lang ang nag-iisip nun. Hindi ka lang sanay na nakakasama ang Tia Dina mo. Pero ako, bilang kapatid niya, alam kong hindi naman siya masama. Sige na nga. Alam kong hindi ako mananalo sa ganitong usapan. Kapatid niyo siya eh. Ano bang laban ko ron eh, anak niyo lang ako. Makipagkumpetensya ba sa kapatid ko? Ay nako, hindi sa kinakalabang kita pagdating kay Dina. Gusto ko lang makita mo na may kabutihan ding tinatago ang tiyahin mo. Ang galing nga niyang magtago eh. Hanggang ngayon hindi ko mahanap ang kabutihan niya na sinasabi niyo. Ay, parang nasira ko pa bigla ang mood mo. Pag-usapan na nga lang natin ulit kung sa langit ba o sa impyerno nagpiprito ng liempo ang tatay mo. Hindi ko naman nakasama ng matagal si Tia Dina para sagarin ang panguhusga ko sa ugali niya. Bihira rin siya kung umuwi ng Pilipinas pero madalas kapag umuwi siya ay para laitin at pahirapan si nanay. Ewan ko ba kung bakit hindi man lang makahalata si nanay. Ewan ko kung bakit hindi pa rin magawang magpakita ng sama ng loob si nanay kay Tia Dina. Lalo na kapag harap-harapan na siyang pinapahiya sa mga kakilala namin. Laging pinamumukha ni Tia Dina kay nanay na wala siyang narating at wala ng tsansang may marating pa. Ako po ang nasasaktan noon para kay nanay at gusto ko siyang ipagtanggol pero hindi ko magawa. Lagi kasing sinasabi ni nanay na hayaan ko na. Laging nirarason ni nanay na baka nahawa lang sa ugali ng ibang nakakasalamuhan niya sa ibang bansa, Papa Dudut. Nakapangasawa ng Australiano si Tia Dina at aminado kung maganda siya at ang kutis morena niya ang advantage niya. Yun ang naging dahilan para makabingwit siya ng ibang lahi. Malaki ang naitulong ng kanyang napangasawa para umasenso rin siya sa buhay. Wala silang naging anak by choice, hindi kasi nahilig si Tia Dina sa mga bata. Kaya nga noong bata pa lamang ako sa tuwing umuwi siya ng Pinas noon ay hindi niya ako pinapansin. Sinabi niya na hindi raw siya marunong makisama sa mga bata at inintindi ko na lamang yon dahil may mga ganong tao naman talaga. Pero habang tumatagal, na-realize ko, hindi lang talaga siya marunong makisama sa kahit na sino lalo na yung mga taong hindi niya gusto. Kahit nga mismong si nanay, hindi niya kayang pakisamahan. Doon pa lang ay naisip ko nang magiging komplikado nga ang magiging pagdalaw niya sa Pilipinas, Papa Dudut.
May kailangan po ba kayo? Inaayos ko lang mga gamit ko sa cabinet. Ay, naistorbo yata kita. Mamaya na lang kita kakausapin. Tapusin mo muna yung inaayos mo sa kwarto mo. Patapos na rin naman po ako. Ano po ba yung sasabihin nyo? Pinapapunta kasi ako ng tiya Dina mo sa bahay nila ngayong gabi. Ngayong gabi? Hindi ba sa Biyernes pa ang dating niya? Napaaga ba ang flight niya? Sa Biyernes pa nga ang dating niya. Kaya lang nakiusap siya na kung pwede daw mauna na ako rin sa bahay nila. Dahil? Tutulungan ko yung caretaker sa bahay niya para maglinis. Parang hindi naman ata tama yun. Kaya naman niya magbayad siguro na maglilinis ng bahay niya. Bakit kailangan ikaw pa yung gagawa nun? Gusto ko rin naman. Para maigalaw-galaw ko tong mga buto ko. Alam mo naman kapag nagkakaedad na, kailangan mapatunog na ang mga buto. Para hindi kalawangin ang mga ito. Ayun na nga. Nagkakaedad na kayo kaya hindi na ganun katibay ang mga buto nyo. Mas kailangan nyo na ng pahinga. Ay, napapagod ako magpahinga. Nay, hindi porkit bata kayo sa pagtatrabaho dito sa bahay at sa barangay natin ay aabusuhin nyo ng katawan nyo. Ako na nagsasabi sa inyo, tamad ako maghatid ng matanda sa ospital. Bahala kayo. Di magpapahatid ako sa tricycle kapag kailangan ko magpa-ospital. 30 lang naman ang pamasahe eh. Hindi ako nagbibiro, Nay. Ay nako, alam ko nag-aalala ka sa akin. Pero hindi ko naman bibiglain ang katawan ko. Hindi pa rin ako payag. Ibigay mo na to sa akin anak ha. Gusto ko lang naman makatulong sa tiya Dina mo. Hindi niya kailangan ng tulong. Kayang-kaya niya lahat yun. Kaya niyang bayaran kung sino man yung pwedeng mag-asikaso ng bahay niya. 4 ang trabaho niya sa Australia, di ba? Alam ko naman yon. Pero gusto ko lang namang gawin ito para sa kanya. Kasi ito lang naman ang kaya ko ibigay na regalo para sa birthday niya eh. Ay, Nay naman. Alam mo namang hindi ko kayang bumili ng regalo para sa kanya. Hirap nga akong pumasok sa mall at umikot-ikot doon dahil baka makabasag ako tapos hindi ko mabayaran. Ako na lang bahala sa regalo. Parating naman na ang sahod ko. Pero regalo mo na yon para sa kanya. Ay, hindi ah. Ayoko nga siyang regaluhan sa totoo lang. Magbibigay lang naman ako sa kanya para kunwari galing sa inyo. Pwes, mas gusto kong huwag ka na lang maglabas kahit 20 pesos sa wallet mo dahil mas gusto ko ang regalong ibibigay ko sa kanya. Ano? Yung paglilinis ng bahay niya? At pag-aasikaso sa birthday niya. Pag-aasikaso? Nay, hindi niyo na kailangan gawin yun. Paniguradong may catering service siya na babayaran. Wala na nga kailangang asikasuhin sa birthday niya. Hindi nga raw siya magpapakater eh. Gusto niya kami mga kamag-anak niya ang mag-aasikaso sa pagluluto at iba pa. Nakatoka na yung ibang pinsan namin sa pagluluto at pag-aasikaso sa mga dadalo. At kayo, anong gagawin niyo? Sinabi niya maghugas na lang ako ng pinggan kasi doon naman daw ako magaling. Walang sebong makakatakas sa akin. Paghuhugasin kayo ng pinggan? Sobrang kuripot na ba niya na hindi siya makapagbayad na maghuhugas ng mga pinagkainan? Magpa-cater na lang siya. Para hindi na makabala ng iba. Ano ba naman yung maghugas lang ng mga pinagkainan? Kayang-kaya ko yun. Hindi mo na ako mapipigilan doon. Minsan lang nandito ang tiya Dina mo. Gusto ko makatulong sa kanya kahit sa maliit na paraan lang. Kung hindi na kayo mapipigilan dyan, isama nyo na lang ako para may katulong kayo sa pag-aasikaso ng bahay niya at paghuhugas ng pinagkainan. Kayang-kaya ko rin yun. Hindi na nakatanggi si nanay sa sinabi ko, Papa Dudut. Alam niyang kukulitin ko pa siya kapag hindi siya pumayag na isama ako. Ayaw niyang idamay pa ako sa pagtatrabaho niya para kay Tia Dina. Pero kung hindi siya magpapaawat na pumunta doon ay dapat ay kasama ako. Hinayaan niya akong ipagpatuloy ang pag-aayos ko sa kwarto. Sinabay ko na rin ang pag-iimpake ng mga damit na dadalhin ko sa bahay ni Tia Dina. Ganon din ang ginawa ni nanay. Nang matapos kami mag-impake, chinek muna namin ang buong bahay para masiguradong malinis at maayos yon bago kami umalis. Nang okay na ang lahat ay nagmadali na kaming lumabas ng bahay para pumunta kina Tia Dina. Nag-jeep lamang kami noon at kapwa kami tahimik habang umaandar ang sinasakyan namin. Magkaiba marahil kami ng takbo ng isip ni nanay na mga oras na yon. Sa isip ko ay minumura ko na si Tia Dina dahil sa nalalapit na pagpapahirap niya kay nanay. Si nanay marahil base sa mga ngiting nakita ko noon sa labi niya. Alam kong excited na siyang makita at matulungan ang kapatid niya. Kahit papaano ay parang nakurot ang puso ko dahil sa nakita ko.
Bakit hindi makita ni nanay na inaabuso na siya ni Tia Dina? Sa kabila noon ay lagi pa siyang pinagsasalitaan ng hindi magaganda. Alam kong mabuti ang nanay ko at minsan yon ang dahilan kung bakit ako naiinis sa kanya. Minsan kasi Papa Dudut ay binubulag siya ng kabutihan kaya hindi niya makita ang kasamaan ng iba. Kaya hindi ko siya pwedeng iwan ng mag-isa sa bahay ni Tia Dina. Sinamahan ko talaga siya dahil kailangan niya ng mga mata para makita Papa Dudut kung ano yung mga mali na sa paligid niya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkarating pa lang namin sa bahay ni Tia Dina ay sinalubong na kami ng caretaker niya. Hinati ang dapat na trabaho. Nainis pa nga ako sa caretaker dahil pinasa nito ang mga mahihirap na trabaho kay nanay. Nalaman ko lang sa huli at naiutos na pala ni Tia Dina ang lahat ng yon. At tulad ng dati wala pa ring imik si nanay tungkol doon. Nagmadali kami sa pag-aayos ng bahay, may kalakihan kasi ang bahay ni Tia Dina at mukhang hindi inasikaso ng caretaker noong mga nakaraan. Inako ko ang mga mabibigat na trabaho para kay nanay at halos 2 araw kaming nag-ayos at nagtapon ng mga tambak na gamit. Binili niyo ni Tia Dina dahil gusto niyang bumili ng mga bagong gamit pagdating niya. Sinabi ni nanay na kukunin na lang niya ang mga gamit na itatapon para maggamit namin. Pero sinabi ni Tia Dina na hindi po pwede. Kailangan daw itapon. Wala ring nakuha kahit isang pinggan si nanay. Mabilis nang nalumipas sa mga araw, sumapit na ang Biyernes. Dumating na si Tia Dina kasama nito ang asawa niya. Mabait naman ang asawa niya at pinakisamahan kami ni nanay ng mas maayos. Pero kabaliktaran kay Tia Dina. Unang paghaharap pa lang ay isang damakmak na panglalait na ang inabot ni nanay sa kanya. Tulad nga ulit ng dati, wala pa rin masabing hindi maganda si nanay sa kapatid niya. Pigil na pigil ako noon sa sarili ko na patulan si Tia Dina. Panay kasi ang pisil ni nanay sa braso ko sa tuwing nagbabalak akong sumagot ng hindi maganda sa kapatid niya. Alam kong nakakaramdam na si nanay pero gusto niyang maging maayos pa rin ang lahat. Ang hirap ng kalagayan noon ni nanay, Papa Dudut. Ewan ko kung saan siya nakakakuha ng pasensya at kabutihan. Lalo kung may demonyong nakaharap sa kanya, Papa Dudut. Ano ba naman ate? Hindi ka ba makabili man lang ng kahit isang bagong bestida? Oh, bakit naman? Mas kupas pa kaya sa basahan sa karinderya yung damit mo eh. Palitan mo naman. Paborito ko kasi ito eh. Prescott, iniregalo pa sa akin to ng asawa ko nung buhay pa siya. Kaya hindi ko magawang itapon. O edi gawin mong basahan para nasa bahay niyo pa rin. Kung wala pa namang butas at hindi pa gutay-gutay, pwede pang pagtiyagaan. Kaya ko pang patawarin ng pagkupas. Ikaw, ang ganda mo lalo, Dina ha? Bagay sa'yo yung suot mo. Mas lumutang ang pagiging makinis mo. Mahal tong suot ko. Baka kulang pa ang 2 buwang renta sa bahay niyo para makabili ka ng ganito. Mukha naman. Hindi ko natatangkaing tanungin yung presyo niyan at baka mahilo lang ako. Hayaan mo, Nay. Kapag umasenso ako, bibili kita ng 10 ganyan. 10 ganito? Itong suot ko? Magtiyaga na lang kayo sa kung anong kaya nyo lang. Hindi basta-basta ang magdagdag ng luho kung hindi naman kayang panindigan. Wala naman pong masamang mangarap. Wala naman talaga. Pero ingat lang. Huwag masyadong taasan kasi masakit ang bagsak niyan. Nagbibiro lang naman itong si April. Hindi na naman ako papayag na bilhan niya ako ng mahal na gamit eh. Hindi naman ako mahilig sa mga ganyan. Tama naman. Mukha namang sapat na sa'yo yung mga kupas. Alam niyo? Dina, yung birthday mo pala bukas. Paano ba ang gagawin natin? Uulitin ko na naman ba, ate? Pagod ako sa flight ko. Hindi mo pa rin ba naiintindihan yung sinabi ko sa'yo nung nakaraan? Ay, naiintindihan ko naman. Baka lang kako may ipapagawa ka pang iba eh. Pwede rin naman ako magluto. Ay, hindi na. Huwag kang dadampot kahit isang rekado sa kusina. Hindi ko gusto luto mo. Hindi magugustuhan ng mga bisita ko. Masarap naman po magluto si nanay. Lutong karinderya lang ang kaya ng nanay mo, April.
Para namang hindi mo alam. Ganon din naman po ang mga pinsan nyo. Parehas lang sila ng alam ni nanay sa pagluluto. Mai-hire ako para magluto. Hindi ko na kailangan paglutuin ng mga pinsan ko. Bali tutulungan na lang ba nila ako sa paghuhugas ng mga pinagkainan? Hindi. Kaya mo na naman ng mag-isa ang paghuhugas, ate. Gusto kong makasalamuha ang mga pinsan natin kaya hindi ko na sila pagtatrabahuhin pa. Ay, ayos lang naman yun sa akin. Namiss ka ng mga pinsan natin kaya kailangan ninyong magkwentuhan. Bali si nanay lang ang magtatrabaho para sa birthday nyo? Tama. Ayaw nyo bang isali si nanay sa kwentuhan? Mas kailangan siya ng mga pinggan. Joke. Hanggang ngayon mapagbiro ka pa rin, Dina. Pero walang halong biro. Ikaw na ang bahala sa paghuhugas ng mga pinggan, ate, ha? Alam kong forte mo ang magtanggal ng sebot na kadikit na kanin sa mga pinggan. Galingan mo, ate. Marami kang huhugasan. Oo naman. Kayang-kaya ko yan. Binida ko nga rito kay April na magaling ako maghugas ng pinggan eh. At proud ka pa talaga. Anyway, nilinis mo na ba yung kwarto namin ng asawa ko? Ako na po ang naglinis. Busy kasi si nanay sa paglilinis ng bubungan nyo at estero. Ah, okay. Kung sakali mang hindi ko magustuhan yung linis ng anak mo, ate, palinis na lang uli, ha? Ay, oo naman. Kayang-kaya ko yan. Mabilis kaming tinalikuran ni Tia Dina pagkatapos noon. Nanginginig ako sa mga sinabi niya kay nanay. Pinakalma naman ako ni nanay at pinaliwanag niya na ganon lang si Tia Dina kapag pagod at puyat. Unawain na lang daw namin dahil aayos din naman ang mood niya kapag nakapagpahinga. Pero hindi naman yon nangyari, Papa Dudut. Kinabukasan sa selebrasyon ng kanyang kaarawan ay tila lumala pa ang ugali niya. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magmataas sa lahat. Pinagyabang din niya kung ano man ang pwedeng ipagyabang sa sarili niya. Hindi niya hinayaan si nanay na makihalubilo sa mga bisita, kahit pa sa mga kamag-anak nila. Nasa kusina lang kami noon at nag-aabang ng mga hugasin. Kapag may dumarating na huhugasan ay mabilis naming inaasikaso. Dahil binilinan kami ng Tia Dina ko na ayaw niyang may madadaanan ng mga bisita niya na may mga nakatambak na hugasin. Hindi pa rin kami kumakain noon. Hindi kami pwedeng kumain sa handa niya. Bago ang selebrasyon, kinain namin ang natirang ulam noong isang gabi sa ref niya. Nagkasya naman yon sa amin. Dinaan na lang namin sa juice na inaabot sa amin ng isang serbedor. Doon ako naiinis, Papa Dudut. Kaya naman pala kaya naman pala ni Tia Dina na kumuha ng serbedor, bakit hindi niya magawang kumuha ng maghuhugas ng mga pinagkainan niya? Para naman makapagpahinga na si nanay at makasama na rin niya noon ang ibang mga kamag-anak nilang dumadalo. Alam kong nakakahalata na kahit papaano si nanay pero ayaw niya lang magsalita ng hindi maganda kay Tia Dina. Hanggang sa dulo, talagang ipagtatanggol niya ang kapatid niyang yon kahit gaano pa kadumi ang ugali nito. Nay, Oh, ano yun? magpahinga ka kaya muna. Ha? Eh bakit naman? Kayang-kaya ko naman ang mga ito. Kayang-kaya. Naiinis na ako sa linya mong yan. Eh kayang-kaya ko naman talaga, anak. Kaya ka mas lalong pinapahirapan at inaalipin ni Tia Dina. Kasi lagi mong sinasabi yan. Awat na, Nay, ha? Last mo nang gagamitin ang linyang yan. Pag hindi ko na kaya, sasabihin ko naman sa'yo. Kahit naman hindi mo na kaya, ayaw mo pa rin magpaawat. Kilala po kita. Ayun naman pala eh. Kilala mo naman pala ako eh. Kaya dapat alam mong mas gusto kong manahimik ka na lang kesa pagalitan mo ako. Hindi ko naman po kayo pinapagalitan. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na ayos lang ding magpahinga. Kayang-kaya ko na to. At nakigaya ka pa nga sa linya ko. Pero seryoso, Nay. Pwede kang huminto muna sa paghugas ng pinggan. Kulubot na yung mga daliri mo eh. Babad na masyado sa tubig. Pahanginan mo muna. Labas ka muna ron tapos makapagkwentuhan ka sa mga kamag-anak nyo. At iiwan ka rito? Ay hindi na. Makakakwentuhan ko pa rin naman sila sa susunod. Nandito lang naman kami sa Pilipinas eh. Pero iba kasi ngayon dahil may okasyon. Parang reunion nyo na to. Tsaka para makapag-bonding din kayo ni Tia Dina.
Alam mo, may naalala lang akong bigla sa kabataan namin ng Tia Dina mo. Nako, nililiis mo na naman ang usapan para hindi kita patigilin sa paghuhugas ng pinggan. Ay, Seryoso nga ito, anak. Nung bata pa kami, paborito naming gawain yung paghuhugas ng mga pinagkainan. Kapag tapos na kami ng pamilya na kumain, nagmamadali na kami ni Dina para pumunta sa kusina at maghugas. Poso pa nun ang gamit namin. Salitan kami nun. Minsan ako nagbobomba sa poso, siya maghuhugas ng mga plato. Tapos magpapalitan kami sa susunod. close pala kayo dati? Abay, oo naman. Kaya namin paborito ang paghuhugas ng mga pinagkainan kasi nakakapagkwentuhan kami ng mga bagay na hindi namin pwedeng iparinig sa mga magulang namin. Ano ba yung pinagkukwentuhan nyo? Ay, ayun, madalas tungkol sa mga natitipuhan naming binata sa amin o kaya mga reklamo sa mga pinsan namin. Minsan naman, naglalabas kami ng sama ng loob sa mga magulang namin. Basta kapag naghuhugas kami ng pinggan, kami lagi ang magkakampi. Lagi kami nakikinig sa isa't isa. Napapagalitan na nga kami madalas ng mga magulang namin kasi natatagalan ng paghuhugas naming dalawa. Paano bang hindi tatagal? Napapasarap kami sa kwentuhan. Nay, pwedeng magtanong? Ano ba yun? Ate, bakit parang nagchichismisan lang kayo dyan? Bakit hindi pa tapos yung mga hugasin? Nakakwento ko lang kasi kay April na paborito nating gawaing bahay itong paghuhugas. Kaya… Wala akong pakialam! Unahin niyo yung paghuhugas ng mga pinggan. Parating na yung mga ibang bisita ko. Dalian niyo! Mas inuuna niyo pa kasi ang kwentuhan eh. Magtrabaho kayo! Umira pa sa amin si Tia Dina bago umalis ng kusina. Hindi na natuloy ni nanay yung kwento niya. Hindi na rin ako nakapagtanong pa kay nanay dahil nagseryoso na ito sa paghuhugas ng pinagkainan. Nakatutok na ito sa pagtatanggal ng mga tumigas na kanin sa pinggan. Inobserbahan ko siya, Papa Dudut. Alam kong nasaktan siya sa sinabi ni Tia Dina. Alam kong mahalaga sa kanya ang ala-alang binahagi niya sa akin noong mga bata pa lamang sila. Pero agad yung tinabla ni Tia Dina na para bang hindi yon dapat maalala pa. Nakatungo lamang si nanay at napansin kong nilalabanan lamang niya ang pagluha. Nag-focus na lamang din ako sa paghuhugas at pagkatapos noon ay nagpaalam ako para magbanyo. Hindi naman talaga ako na babanyo ng mga oras na yon pero gusto kong mapag-isa si nanay. Gusto kong mapag-isa si nanay dahil alam kong kailangan na niyang mailabas ang lungkot na nararamdaman niya. Kailangan na niyang pakawala ng mga luha niya. Nagtagal siguro ako sa banyo ng 10 minuto. Pakiramdam ko ay sapat na yon na oras para gumaan ang loob ni nanay at para hindi kami mahuli sa schedule sa paghuhugas sa mga pinagkainan. Tama naman ako. Pagbalik ko noon sa kusina ay nakangiti na si nanay. Pero napansin kong medyo basa pa rin ang kanyang mga mata. Halatang hindi niya napunasan ng maayos dahil nagmadali marahil na tapusin ang pag-iyak niya. Kinurot muli ang puso ko. Muli akong nagpaalam na may kukunin lang sa banyo para maiayos ni nanay ang sarili niya. Papadudot makalipas nga lang ang ilang minuto ay nagbalik na ako. Pagbalik ko ay totoong nakangiti na si nanay at tuyo na rin ang kanyang mga mata. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Madaling araw na natapos ang selebrasyon ng kaarawan ni Tia Dina. Bago magumaga ay natapos na rin kami sa mga hugasin. Wala na kaming lakas noon para maglinis ng katawan. Nagpalit na lamang kami ng damit, Papa Dudut, kahit naglalakit na kami sa mga tumalsik na bulan ng dishwashing liquid sa amin. Masakit na ang mga braso at likuran namin at hindi pa naaalis ang pagkakakulubot ng balat ng mga daliri namin. Dumiretso na lamang kami sa kwarto ng caretaker para magpahinga na at doon kami pinagstay ni Tia Dina dahil umalis naman pansamantala ang caretaker. Maraming ibang kwarto sa bahay ni Tia Dina pero hindi pinapagamit sa amin. Alam ko ang dahilan pero hindi ko na lamang masyadong iniintindi. Masyado ako napagod sa paghuhugas. Magpapahinga na nga sana kami noon pero kinatok kami ni Tia Dina at sinabing
linisan muna namin ang banyong ginagamit ng mga bisita. Aangal pa sana ako pero tumango na lamang si nanay at saka nilinisan yon. Sinamahan ko si nanay sa paglilinis ng banyo para mabilis na siyang matapos. Kailangan na kasi niyang magpahinga, Papa Dudut, dahil inuubo na siya. Pagkatapos noon ay bumalik na kaming muli sa kwarto at pinatay na ang ilaw para hindi na muling magtangkang kumatok sa pinto si Tia Dina. Maaga pa rin kaming gumising dahil kailangan na naming umuwi. May trabaho pa kasi ako sa hapon at sa totoo lang ay gusto ko na talagang umalis sa bahay ni Tia Dina. Pero nagbago bigla ang plano nang katukin kami ni Tia Dina para sabihin kailangan pa naming manatili sa bahay ng ilang araw. Napakunot noon na lamang ako at bala ko na sanang sumagot ng hindi maganda. Pero tulad ng dati, pinisil muli ni nanay ang braso ko para hindi ako lumaban, Papa Dudut. Hindi po pwedeng dumito pa kami ni nanay sa inyo. May trabaho na po kasi ako mamayang hapon. Eh di umuwi ka. Si ate lang naman ang mas kailangan ko rito. Hindi ko po pwedeng iwan si nanay dito na mag-isa. At ano ba sa tingin mo ang gagawin kong masama sa nanay mo? Kaya hindi mo siya magawang maiwang mag-isa rito. Ang ibig lang sabihin ni April, Dina, hindi siya sanay na hindi ako kasama sa bahay. Hindi makatulog ang pamangkin mong to kapag wala ako. Hindi ba, April? Ganun nga po. Kung ganon, edi wag ka nalang pumasok sa trabaho mo para makapag-stay ka pa rito. Papasok pa rin siya sa trabaho niya mamaya. Malapit lang naman dito ang opisina niya eh. Paanong papasok sa trabaho? Kailangan ko pa kayo ngayon hanggang bukas. Para saan po? Maghugas ng pinggan? Tapos naman na po ang birthday niyo. Wala nang huhugasan. Kung meron man, yung mga pinagkainan niyo na lang na mag-asawa. Kaya niyo naman na po siguro yun, di ba? Hindi pa tapos ang birthday ko. Mamayang tanghali pupunta tayo sa resort para ituloy doon ang selebrasyon. On the way na nga ron yung mga kamag-anak natin at ibang bisita ko eh. Napag-usapan na namin to kahapon. Napag-usapan niyo na pala kahapon. Bakit hindi niyo to sinabi sa amin? Para nakapagandaman lang kami. Anong maghahanda pa kayo? Hindi na kailangan. Kung ano na lang ang baon yung damit, sapat na yon. Hindi naman kayo maliligo, makikiparty doon. Maghuhugas ulit kami ng pinagkainan? Oo, konti lang naman siguro yon. Pero mas kailangan ko na magbantay kayo sa mga cottage na rerentahan ko. At saka para may mauutusan. Tagahugas na, tagabantay pa. Utusan pa? Tama! Ganun nga! Matalino rin pala tong anak mo, ate, no? Buti hindi nagmana sa'yo. Matalino talaga si April, mabait pa. Proud ako dyan kasi napalaki ko yan ng tama. At saka… Maganda na kayo para makaalis na tayo. Nilista ko na lahat ng mga kukunin sa kusina para baunin natin dun sa resort. Konti lang naman, makakapagpahinga kayo ron kahit papano kasi may ibang mag-aasikaso ng mga kailangan bukod sa inyo. Kung meron naman po palang ibang mag-aasikaso, baka pwedeng pass na kami ni nanay. Kailangan ko po talaga na magtrabaho mamaya eh. Umabsent nga lang ako kahapon. Babayaran ko na lang kung magkano ang sahod mo ngayong araw. Sumama ka na lang para hindi malungkot tong nanay mo na mag-isa lang siya ron. Paano po kaya kung makipag-bonding na lang sa inyo si nanay? Isalin niyo na lang po siya sa kwentuhan niyo magkakamag-anak. Ako ang kailangan nilang makasama kasi ako ang balikbayan. Ang nanay mo naman andito lang sa Pinas. Umay na sila sa kanya. Nasabi ko nga yan kay April nung nakaraan. Makakausap ko pa rin naman sila dito sa mga susunod. Ayos na ito, Dina. Mag-enjoy ka sa resort mamaya. Kami nang bahala ni April sa ibang mga kailangan. Ang bilis mo talagang kausap, ate. Yang ugali na yan ang hindi namana sa'yo ni April. Sayang naman, hindi mapakinabangan. O siya, pakiayos na lang lahat ng mga kailangan natin bago bumiyahe ha. Nakadikit na sa ref yung listahan, pakicheck na lang. Magsha-shower at magkakape lang kami ng asawa ko. Pagkatapos nun, alis na tayo. Nay naman! Parang kinampihan niyo pa si Tia Dina sa pagmamaliit niya sa atin eh. Pasensya ka na anak ha. Wala na rin akong magawa eh. Ayoko namang mamroblema ang kapatid ko. Huli na naman siguro ito. Pagbigyan na natin. Birthday naman niya eh. Naiinis na ako kay nanay noon na wala na ang pagtitimpi ko sa kabutihan niya. Hindi ko na talaga alam kung paano pa siya ipagtatanggol sa mga pagtanggap niya ng pang-aabuso mula kay Tia Dina. Kahit ako ay nadamay na sa sitwasyon nilang dalawa.
Gustuhin ko mang pumasok sa trabaho pero hindi ko nagawa. Hindi ko talaga pwedeng iwan si nanay nang mag-isa lamang doon sa resort. Alam kong mas lalo lang lalakas ang loob ni Tia Dina para pahirapan si nanay kapag wala ako roon sa tabi niya. Hindi ko naman mapapayagan yon kahit naiinis na ako kay nanay. Tinawagan ko ang boss ko at nagpaalam, Papa Dudut. Mabuti na lang at naintindihan ng boss ko ang lahat. Pinayagan niya akong umabsent dahil wala naman daw masyadong gagawin sa office. Kaya na raw nila yon. Pero ewan ko ba, mas gusto ko na lang na pumasok sa trabaho kesa sumama kina Tia Dina. Mas gusto ko pang ma-stress sa trabaho kesa ma-stress sa pagiging kontrabida ng tiyahin ko, Papa Dudut. Nang matapos na kami sa pagkuha ng mga kailangang dalhin sa resort ay umalis na rin kami kaagad. Nang nakarating na kami sa resort ay sinimula na ni Tia Dina ang selebrasyon niya para sa part 2 ng kanyang birthday celebration. At tulad ng inaasahan ay tagahugas muli kami ng pinagkainan. Pinagbantay din kami ng mga cottage at ginawang utusan lalo na kapag may ipapabili. Mas gusto ko pa ang part 1 ng birthday celebration ni Tia Dina dahil nasa kusina lang kami ni nanay at hindi namin nakikita ang mga kaganapan sa party. Sa part 2 kasi ng birthday celebration niya ay kitang-kita namin ang kasiyahan ng mga kamag-anak namin at ibang bisita habang kami ay walang ibang magawa kundi ang tuparin ang inutos na trabaho sa amin ni Tia Dina. Noong sumapit na ang gabi ay nagligpit na kami ni nanay at ibang kasamahan namin na binayaran ni Tia Dina para tumulong. Kinausap ko si nanay kung pwedeng umuwi na kami at huwag nang magpalipas ng gabi doon. Maski si nanay ay gusto nang umuwi kaya kinausap niya si Tia Dina para magpaalam na kami at sinamahan ko nga siya, Papa Dudut. Dina, pwede ka bang makausap? Natapos nyo na ba ligpitin yung mga nasa cottage? Ay oo, tapos na. Nailagay na rin namin sa sasakyan yung mga gamit. Mabuti naman. Matulog na kayo. Maaga tayong aalis bukas kasi sasama ko pa kayo sa mall. Bibili ako ng mga gamit sa bahay ko, kailangan ko na magbibit-bit. Hindi na po sana kami magpapalipas ng gabi rito at mas lalong hindi na kami makakasama sa mall bukas. At bakit? Bayad ko na yung kwarto nyo. Sasayangin nyo lang yung pera ko? Kailangan na kasi naming umuwi ni nanay. Hindi na ako pwedeng umabsent. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Eh di ikaw na lang ang umuwi. Huwag mong isama ang nanay mo. Kailangan ko ba siya rito para asikasuhin kami ng asawa ko bukas bago umalis? Asikasuhin? April! Hindi pa po ba sapat yung pag-aasikaso namin sa lahat ng kailangan nyo bago pa kayo dumating ng Pinas? Ginawa nyo na nga kaming katulong. Aba, ganyan ka ba naturuang sumagot ng nanay mo? Ano to ate? Ito ba ang pinagmamalaki mong magandang asal ng anak mo? Kung asal lang din naman ang usapan. April anak, okay lang bang iwan mo muna kami ng Tia Dina mo? May sasabihin lang ako. Ayusin mo na mga gamit natin. Ako nang bahala dito. Pero Nay… April, sumunod ka na lang. Sige na anak. Sige na. Ay, sige po. Maayos kaming nakiusap ng anak ko para payagan mo na kaming umalis. Kami pa ang pinagmukha mong masama, kami na nga itong tumulong sa'yo sa lahat. May usapan tayo ate! Pumayag ka na tulungan niyo ako! Pero wala sa usapan natin, aalilain mo kami. Iba ang pagtulong sa pangangatulong. Hindi mo kami bayaran. Kung bayad lang pala ang gusto mo, edi sige, babayaran ko kayo. Sabi na pera lang pala talaga ang kailangan nyo. May nalalaman pa kayong pagpapaalam sa akin para makapagtrabaho na si April. Gusto niya lang palang magpabayad. Hindi niyo na lang agad sinabi. Nagpaawa pa kayo. Hindi kami nagpapaawa at mas lalong hindi namin gusto magpabayad sa'yo. Alam mo kung anong gusto ko? Gusto ko makasama ka. Gusto ko ulit na makita ka. Kumustahin ka. Pero ayaw mo. Sinasalubong mo ko lagi ng galit mo. Hindi ko na alam kung bakit ka nagkakaganyan Hindi ka naman ganyan dati. Hindi tayo ganito dati. Ano ba nangyari? Anong nangyari? Sa lahat ng tao, ikaw pa talaga tong walang alam?
Bata pa lang tayo, ikaw na tong laging nasusunod sa ating dalawa. Kasi, sabi ng mga magulang natin, ikaw yung panganay. Ikaw yung laging tama. Kaya ikaw dapat lagi yung sundin. Kaya walang ibang nakitang tama sa akin sina nanay at tatay kasi kinuha mo lahat ng tama. Dina. Makinig ka! Naalala mo kailang beses kitang pinagtakpan sa tuwing tumatakas ka para makipagkita sa mga manliligaw mo noon? Kung paano ako lagi ang pinagbibintangan ni nanay na lumalande, pero ikaw naman tong humahabol sa mga lalaki? Ako pa yung chinismis niya sa mga kapitbahay niya na Makate at Halibarot? Naalala mo kung paano ilang beses kong nililinisan ang kwarto natin para hindi maamoy ni nanay yung sigarilyo mo? At kung paano ako umako ng paninigarilyo mo? Hindi mo alam kung gaano kasakit ang paghampas at pagsampal ni tatay sa bibig ko dahil ang buong akala niya ako ang naninigarilyo sa ating dalawa? Dina, hindi ko naman alam lahat ng… Hindi mo alam kasi wala ka namang pakialam! Puro sarili mo lang ang iniisip mo noon! Puro ikaw lang ang iniisip na protektahan at mahalin ni nanay noon! Kahit bagsak ka na sa klase, ikaw pa rin to pinupuri! Kasi kaya mo silang bulahin! At ako, kahit ilang medalya at matataas na grado ang iharap ko sa kanila, asan ako sa paningin nila? Wala! Hindi nila ako makita kasi yung atensyon nila nasa iyo ng lahat. Kahit ako ang gumagawa ng mabuti, ikaw pa rin ang pinupuri. Kahit ako na yung umasenso sa atin, ikaw pa rin yung nakikita nilang nagpapasaya sa kanila. Patawarin mo sana ako, Dina. Kaya kung masama ang turing ko sa'yo, tanggapin mo! Kasi yan na ang kabayaran sa lahat ng inako kung kasalanan mo noon! Narinig ko ang usapan ni nanay at Tia Dina para ko nang hina sa mga nalaman ko. Hindi ko inakalang gano'n nakalalim ang galit ni Tia Dina kay nanay dahil sa mga nangyari sa nakaraan. Doon ko palang totoong naunawaan si Tia Dina. Kaya naman pala. Pero masakit pa rin sa akin na hindi niya magawang mapatawad si nanay. Na hindi niya magawang bitawan ang galit niya gayong sinusubukan namang pagbayaran ni nanay ang lahat. Hindi ko na inabot ang ganong ugali ni nanay at wala na sa mga kakilala namin ang nakakaalam sa ganong naging nakaraan ni nanay. Nagbago na si nanay at masakit sa akin na hindi yon makita ni Tia Dina. Pero hindi ko naman masisisi ang tiyahin ko at masyadong malalim na ang naging sugat niya para magtiwalang muli sa nanay ko. Hindi madaling bitawan ng pait, lalo kung nasanay ka na sa lasa noon. At lagi mo nang hinahanap-hanap kahit ano pang panahon. Hindi muna ako agad nagpakita kina nanay at Tia Dina para makahinga pa sila mula sa naging pag-uusap nila. Naunang umalis si Tia Dina habang si nanay naman ay napaupo sa gilid at tila nanghihina sa naging usapan nilang dalawa. Doon pa lang ako lumapit, Papa Dudut. Niyakap ko si nanay. Hindi namin napag-usapan ang mga nangyari, alam kong hindi pa ready si nanay para doon. Kaya naman sinabi ko na lamang na mas magandang manatili muna kami roon para maasikaso ang ibang kailangan. Nakangiti ako at sinabing pwede na kaming makapag-enjoy sa resort bago kami umuwi. Ngumiti si nanay kahit kita pa rin sa mga mata niya ang kalungkutan. Inaya ko siyang maglakad-lakad sa resort para makahinga siya. At nang medyo makalayo-layo na kami sa paglalakad ay saka nagkwento si nanay tungkol sa kanilang magkapatid. Inakbayan ko siya at sinabing pareho ko silang naiintindihang dalawa. Awang-awa si nanay kay Tia Dina, gusto niya makabawi lalo't alam na ni nanay ang naging pagkakamali niya sa kapatid niya. Hinawakan ko ang kamay ni nanay at sinabing handa rin akong tumulong para mabilis siyang makabawi kay Tia Dina. Sinabi ko sa kanya na kahit na ilang libong pinggan ang ipahugas ni Tia Dina ay huhugasan ko. Patawarin niya lang si nanay. Doon na tumawa si nanay. Namana ko raw sa kanya ang galing ko sa pagpapatawa. Doon ako tumawa at medyo gumaan na rin ang pakiramdam. Huminto kami pansamantala sa paglalakad. Nagkatinginan kaming dalawa. Muli kaming umiti sa isa't isa at alam na namin ang nasa isipan ng bawat isa. Balang araw, magpapatawad na rin si Tia Dina. Pero sa ngayon ay hahayaan lang muna namin siyang iproseso
ang lahat. Tao lang naman siya. Nagagalit at nahihirapang magpatawad. Pero sabi nga nila walang hindi nahihilo at nababago ang oras, hindi ba? Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham at sana'y nakapaghatid kami ng aral sa lahat ng tagapakinig ng Barangay LS. Ako ang inyong kapuso at kabarangay at ka-forever, April. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS in Mega Manila 97.1. Forever.